Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Yung junket po nung araw. Kasi since we accepted Doc, sorry, Mexico di ko na Protocol. matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? Oo, pero kasuhan natin sila, sir. Now, Doc, you're saying na Agree wala po, na tong kaya jacket? pwede pong kasuhan. Marami pa Pwedeng po. kasuhan ng mga Even while we doktor speak, na tumatanggap po. even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan. Because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Now, another observation that I have, Doc, that I had in the past, bakit po sa mga ospital, ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So, hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala ito mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good, tama lang. Tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang bibigay namin sa iyo is generic. More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nitong sinabi ko, Tramadol, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary or generic drugs sa public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital, pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded because the efficacy clinically is different. At So, may sino ganung mga po observation. nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic? Hindi ko siya sabing mas maganda. Merong Hindi, yung sabi niyo po effect. efficacy. So may Oo. clinical study po. Yeah, because sometimes, pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente sa hospital. I mean, Secretary, you said may clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Can I see those clinical studies? They're the same.
as long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. So yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. So tama naman, generics and branded should be the same. However, may manufacturing, yung iba nandadaya. Meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi ko nawawala yung pain ko. Kaya nga po, nandiyan po kayo para ipascreen niyo po sa If I may lang FDA. po, Senator Rafi, bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Yun ang naka-mindset na sa bawat isa. Bakit po ganon as Secretary of Health? Hindi ko alam kung patient po yan. Ano? At usually, may tawag sila, yung hiyang sa kanila. Like if you're taking certain medications, magpapalit ka, mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo. Yung doktor mismo, ibabalik ka dun sa gamot na inumpisahan niya. So sometimes, it's really yun yung sinasabi kong clinical outcome. So yung doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho ni reseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag-i-experiment siya, ibabalik ka niya sa branded, and then makokontrol. Okay, so ito yung mga sinasabi kong differences. Secretary, kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies, na halimbawa yung isang particular gamot, hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan na yan, and the public should be informed. And through the FDA, di ba? Yan po yung sagot hindi yung dun kayo sa lang tanong po nyo. nakakaalam noon. Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka the previous year, yung supplier hindi maganda. Hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito. Tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yan Doc, po ang... Pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun. Yung mga doktor, good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magreseta sila ng mga branded kasi yun ang nag-good time sa kanila. Yung generic na hindi nag-good time sa kanila, hindi nila reseta. You follow me, Doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pine-penalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we accepted Doc, sorry, Mexico Protocol. hindi ko na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? Pero kasuhan natin sila, sir. So meron tayong avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry. Lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung junket siya, pwedeng kasuhan yung cases ng mga yan po.
This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Now, Doc, you're saying na wala na itong kaya junket. pwede pong kasuhan. Marami pa Pwedeng pong, kasuhan ng mga even while we doktor speak, na tumatanggap po. even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga, Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po, punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish. Let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit itong mga doktor, hindi naman po lahat, na mag-issue silang reseta, magreseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat, di ba, maglagay sila sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nag-good time sa kanila, pasintabi sa mga doktor na tatamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there are charges against doctors. Okay. No, The wait cases a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Then, it is your job dyan sa DOH para to find out bakit nangyayari pa rin ito. At kung nangyayari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron na ba nasampa ng kaso? Wala. Yes, Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is the facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Kaya nga po, with DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ho kayo dyan, may coordination, then sampahan nyo po ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, dapat sir, we will coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, na this is rampant, right? Kasi if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. And I also never said it's not rampant. So, wala akong So knowledge. you agree with me na it's rampant? Na it's Wala happening? akong knowledge if it is rampant. Then you should, But I know for a fact that it's happening. the regulations are there for people to file cases against I know that doctors there's regulation, and sir. erring pharmaceuticals. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, there's regulation pero hindi na-regulate. There's regulation pero hindi na-implement. Implementation is important. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of the DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going to be implemented. Yes, Mr. Chair, we will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Doc, sabi mo parang ang dating sa akin na parang wala na yung junket dati, meron parang ngayon wala na. Like I said, kung gusto nyo po, sa December pa lang, meron na po mga booking, airfare, meron pong mga booking sa mga hotel, sa mga doctors, by the thousands and thousands, di ba, na ginagastos, hundreds of thousands, even dolyar pa po. I'm sure alam niyo po ito, Doc. Kasi pag sinabi niyo na hindi niyo alam na it exists, I'm sorry, Doc, I'm not insulting you. Then sasabihin ko, pinanganak ka lang kahapon. Kasi bilang DOH Secretary, alam niyo po yung mga nangyari sa ground, especially a former doctor in your case.
and I respect you being kaya nga po kayo naging secretary ng DOH because you're a good doctor, I would presume. Tama, sir? Tama, Mr. Chair. We will investigate this and your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has, and we will conduct the further investigation. And at the same time, we will be more than happy dito kung bigyan niyo po kami yung memo na ipapasa niyo sa mga doktor para magkaroon ng pagbabago sa mga ospital, magkakaroon po mga paskil tungkol sa mga patients' rights. Tama, Doc? Tama, Mr. Chair. Thank you. Dalawang question naman po ako, Mr. Chair. Okay. If I may, Senator Tulfo, speaking about medicine, nandito po ang ating President and CEO ng PhilHealth. Can the PhilHealth also share its plan programs on making medicines affordable and accessible? Meron bang makakover ang PhilHealth na libreng medisina, itong mga generic medicines? At remember to the DOH also, former President Duterte issued Executive Order number 104 setting a maximum drug retail price on certain essential drugs and medicines. Ito po'y nag-set, di ba, more than 100 medicines po ito na nilagyan po ng maximum retail drug price. What is the status of the implementation of the MDRP? Sa DOH po ito, pero unang-una, pakisagot lang po muna sa mga libreng gamot mula sa PhilHealth. Meron ho ba? Meron po. Good afternoon po, Mr. Chair. No? Meron po, and Mr. Chair, with your permission, if I can allow my colleague Doc Clem, no, to elaborate on the program for medicines po. No? Sige po. Go ahead, Doktora. Kasi since napag-usapan natin yung medisina kanina. Good morning po, Mr. Chair, and good morning to all the honorable senators. Ngayon po, kasama na po sa consulta package yung gamot po for the primary care, no? So generic po ito? Yes po. Saan galing yung medisina? Sa mga RHUs din po or mga health centers at sa mga accredited consulta providers po. Okay, go ahead po. Para malaman po ng publiko na saan sila kukuha ng medisina. Alam mo, Doktora, marami lumalapit sa akin, naghahawak ng mga reseta. Hindi nila alam saan sila pupunta at hingi ng tulong. Kaya minsan pupunta nga ng DSWD para humingi ng financial assistance. Baka may libre naman pong pwedeng ibigay ang ating mga Super Health Center, mga RHU, through PhilHealth po. Go ahead po, Doktor. Yes po. Kasama po dun sa konsulta natin, 21 medications. Ito po ay sumasagot sa mga common illnesses po natin ng mga Pilipino. Katulad po rin, kasama rin po dito yung para sa hypertension, yung mga maintenance medications natin for hypertension, diabetes, at mga antibiotics din po, meron din po kasama yon. Bukod po doon, meron pa rin po tayo ngayong dine-develop na benefit package at for implementation po. Ine-expand na po natin yung gamot, yung tinatawag po nating guaranteed accessible medications for outpatient treatment. Ito po ay nagdagdag na po tayo ng gamot dito from 21 consulta drugs. Ginawa na po nating with additional 32, so that's equivalent to 53 outpatient drugs na po. So mas marami na pong gamot po ang ma-avail ng mga members with the new benefit package when we implement it. But so libre po ito? Yes po. Kasama so wala po silang yan. babayaran? Ang prescribe yung doktor ng Yes, RHU ng o ng RHU Super Health Center. So, saan nila ipapakita yung reseta? Doon sa mismo? Sir, nandun na yung mga medisina? Sa ngayon po, yung RHU na po ang mag-identify kung saan nila kukunin yung mga gamot po na yon. So, may pharmacy doon sa loob ng RHU? Yes po. It could be, sir, the pharmacy, yung mga butika ng bayan, or it could also be, they can also contract, sir, public or private ito yung merong RHUs, mga konsulta program. Pharmacies. How about wala silang konsulta program? Yun po, hindi, dapat po maging member po accredited. sila or accredited. Sir Manny Ledesma, pwede nyo bang matulungan, aside from Super Health Center, RHU, pwede nyo bang mapakalat itong konsulta program ninyo at maintindihan ng LGUs, ng Municipal Health Officer,
saan sila pwedeng mag-apply ng inyong konsulta program para alam nung publiko, ng mga kababayan natin, nandyan yung sign, konsulta program. Punta sila ng Super Health Center, accredited ng konsulta ng PhilHealth, para magpakonsulta sila at ma-avail nila yung mga medisina. Actually, thank you for your question, Senator Bongo. No? Ever since I joined PhilHealth, sir, actually this is one of the things we've been trying to do, no? Because it's a very good program, but it still has a lot of shortcomings, no? And one of them nga is the slow registration, no? So we are working very hard at PhilHealth to try to increase the number of registrants, no? With various different methods, no? Marketing, with information dissemination and all that, no? In fact, before the Easter holidays, si Honorable Speaker Martin Romualdez and Congressman Tulfo, no, yung brother ni Sen Tulfo, offered their assistance to us kasi sabi nga nila, ang ganda po ng konsulta program pero hindi umaabot lalo na sa mga dulong-dulo. So they've offered actually si Kong Erwin So naniniwala ka ba, sir, na itong tinatayo ng DOH na mga Super Health Center ay makakatulong na mas mailapit pa natin yung serbisyo ng konsulta program? Oh, yes, definitely, Senator Go. So can you help these Super Health Centers to be accredited? Definitely, Senator. Any way we can help, any way we can assist, no? If it accelerate the konsulta program, of course we are 100% supportive, no? And we work very closely with the DOH SecTed, no? So walang problema yan po. Moving forward, we will definitely assist, no? In whatever way we can po. Ang gaganda ng mga programa, yung Bukas program, mas mailapit pa natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan, Super Health Center, ito pong mga inyong karaban. Basta anong makatulong na ilapit natin yung serbisyo medical? Actually, Senator Go, at present, currently, we have 22 Super Health Centers nationwide po. Just accredited po. Accredited? Yes po. Mr. 22 Chair, po. pwede makasingit. Talking about magandang programa po itong ng PhilHealth, itong gamot, guaranteed access to medicine for outpatient treatment. Is this going on na? Itong 9,000 pesos na essential outpatient medications to members? Ongoing na yan po, Senator Tulfo and Mr. Chair. And actually, we can furnish you, kasi as Doc Lem mentioned earlier, the list has gone up to 53 total medicines. No, we can furnish you a list of that. So itong 9,000 for outpatient lamang. How about yung mga inpatients? Mas lalong kailangan to ng yung mga inpatients. Sir, Covered na po sa base rate po. So 9,000. Now, ang tanong ko lang po, paano po ma-maximize itong 9,000? So how do we know, going back to the issue I was raising a while ago, na branded ba ang binibigay o generic? Kasi kung branded, ilang peraso lang to. Samantalang pag generic, ma-stretch to na maraming gamot ang may bibigay, madidispense sa pasyente. Understood po. Senator, with your permission, if I can allow Doc Lem to address the question po. Thank you, sir. Sir, meron po kasing fixed price na nilagay po din doon, doon sa 9,000 na yan, no? Doon sa package po. And it actually, wala pong most of these are based on generic prices po. So, and that 9,000 is actually estimated din po to cover the 1 year maintenance po ng mga patients natin or ng mga Pilipinas po na nagsasuffer dun sa mga or nangangailangan po ng mga maintenance drugs like for hypertension and diabetes po. Yung mga generic prices po yan. Okay, mabalik po ako sa DOH. DOH, pwede ba pagsabihin niya po lahat ng mga ospital na sa kanilang website nakalagay po yung presyo ng kanilang serbisyo at nakalagay po lahat ng mga presyo, kasama na po yung mga labs and everything, pati gamot. Kasi sa ngayon, meron po mga ospital na nagko-comply, pero may mga ospital hindi nilalagay doon yung mga gamot, yung mga serbisyo na ino-offer nila. Kasi pag wala yung pupuntang pasyente, pagdating doon, mabubulaga sila, ang mahal pala, or sasabihin sa kanila, pagdating sa bayaran, kawawa naman pasyente. Dapat they have the choice whether to go or not dahil nakita nila sa website yung listahan, yung presyo ng services and what have you. Yes po, Mr. Chair, we'll comply. Okay. And also, isa pa po na
notice ko, siguro ito bilang doktor kayo, Secretary Herbosa. Practicing doctor ba kayo? How long have you been a practicing doctor? 40 years na po. 40 years. 1983, May I know, saan hospital po? Philippine General Hospital po. Oh, very good. That's a very good hospital. Okay. So alam mo po siguro bilang practicing doctor ka sa Philippine General Hospital for many years na marami mga pasyente na kailangan lumabas pa, bumili ng gamot sa butika kasi yung gamot sa hospital ay mahal. You agree or you don't agree? Meron pong ganong cases. Why is it happening? Kung minsan po walang supply, kung kadalasan po available naman kasi hindi kami babayaran ng PhilHealth pag pinalabas niyo yung doktor. So kung walang supply, make sure dapat palagi may supply. So dito may pagkukulang ospital. Hindi po, ang ginagawa ng hospital... Kasi po as it is, stress na nga po doon sa kamag-anak na nagbabantay, na yung kanilang kamag-anak, naghihingalo, what have you, and then lalabas pa sa ospital at maghahanap ng gamot kung saan-saan pa. Kung minsan, naulanan, nagkakasakit, pagbalik o nasasagasaan pa yung pasyente, yung bantay ng ospital. Opo. So, may mga government hospital, may tinatawag silang consignment. So, ang ginagawa nila, they make it available tapos binabayaran per kuha para hindi lalabas ang patient. Kasi pag nag-complain yung patient sa PhilHealth, hindi babayaran ng PhilHealth yung ospital. So, always make sure dapat, Doc, from now on, lahat ng mga public hospitals especially, palaging naka-stock up sila na hindi na po kailangan lumabas pa ng mga kamag-anak para maghanap ng mga butika na mabibili yung gamot na nireseta. And then pangalawa po, dapat nakalagay po sa website ng mga ospital yung mga serbisyo at mga presyo ng serbisyo at mga gamot na ino-offer nila. Nang sa gayon, hindi na po magpapagod yung mga pasyente. Meron silang choice whether to go there or not. Kasi in some cases, pupunta sila, mabubulaga sila. Tulad sinabi ko, mahal pala rito, lipat na lang ako ng ospital. Nasayang po yung pamasahe nila, especially kung medyo emergency. Mabuti sana ko elective, di ba? You agree, Doc? I agree, Mr. Chair. At saka meron na pala kaming administrative order ang Department of Health 2021-0008 requiring the posting of prices in all health facilities. So papa-reiterate ko po ito at i-distribute natin sa lahat ng health facilities para mag-comply. Yan nga sinasabi ko, Doc. Meron tayong mga gandang batas, meron tayong mga magagandang mga department order. Ang problema, kulang sa implementation. I agree with you. Kaya lang, tingnan niyo po yung mga website ng iba't ibang ospital. Meron po nagko-comply, pero meron pa rin, marami pa rin na hindi. So make sure dapat sila in compliance para hindi naman po nagmumukhang sayang po yung department order na yan. Di po ba, Doc? Yes, Mr. Chair, we will. Thank you. Thank you, Dr. Herbosa. Thank you, Mr. Chair. Sected, I suggest also the DOH and the PRC work together to find out this scheme, no? Isa rampant about yun sa medisina na mahal, no? But bakit po ay nagiging reactive ang DOH instead of being proactive dito regarding these issues? We will invite the PRC in the next hearing tukol dito sa mga medisina. Anyway, makadagdag pa lang, Mr. Chair, isa na naman. Doc, pwede bang mabigyan mo ng listahan or pwede maimbestigahan? I don't know, discarte niyo po ito. Yung sinasabi niyo, very interested po ako doon. Yung may mga generic na gamot, sabi nyo, hindi po effective. You use the word effective compared doon sa gamot na branded. So the public should be informed. We should know para iwasan na po ng publiko yun. Bili ng bili yung mga mahirap nating kababayan ng sabi nyo nga po hindi pala effective, nasasayang lang yung pera. So yung mga ganong klaseng mga manufacture ng mga generic, dapat maimbestigahan o dapat makasuhan kung sino-shortchange nila yung pagmamanufacture ng mga gamot na ang mga bumibili mahirap. Why are you not doing anything about it? Has something been done? Meron naman, Mr. Chair. Ang ating FDA, syempre, nakatutok dyan sa mga generics na meron na po bang napasara? Meron na po ba na-declare? Kasi itong FDA, Mr. Chair, magaling lang ito, maglalagay sa website nila na ito'y gamot na ito, bawal, etc. Pero wag ka, patapos silang, wala nang raid. No, this is what you need to do, Mr. Secretary Herbosa. You tell your people, yung mga magagaling, mga henyo nyo dyan sa FDA, na dapat yung sinasabi nyo hindi effective na mga generic, you should expose that. You have to tell us that. Para hindi na po namin bibilhin. Hindi na bibilhin ng mga mahirap nating kababayan. Hindi na dapat i-reseta. Dapat i-ban na yan. I-recall na yan. Yes, Mr. Chair, we'll do that with the FDA. But
Kung hindi ko pa sinabi, hindi nyo gagawin. Meron Meron po bang nagawa? And then I would like to show me proof na meron na kayong nagawa. Base do, kasi it came from you. It didn't came from me, right? You agree? So kayo po mismo nagsabi, meron kasi mga generic na hindi effective, kunti lang yung kung anong formula, whatever, doktor ka, ako hindi. Sabi mo, kaya yung mga doktor, nakita na hindi pa rin bumaba yung blood or anything, blood test, kaya nga tuloy-tuloy pa rin pag-issue doon sa branded. So dapat yung doktor na yon nagsumbong sa inyo, sa FDA, para yung FDA imbestigahan yung generic na manufacturer na yun. Nang sa gayon, yun ay ma-recall, mapasera, or I don't know what needs to be done para hindi na ma-shortchange yung mga pasyente. Mahirap. Thank you, Mr. Chair. Ipaliwanag ko lang siguro yung proseso sa ganito. No? In the hospital, all the doctors can report to our drug committee for drugs na nakita nila na either hindi effective, may adverse event, or hindi ginawa yung sinasabi niyang efficacy. At nire-report ito, ini-study ito ng mga expert. So yung committee na to, drug committee ng hospitals, sila nag-a-analyze ng lahat ng report ng doctors. Thank you. Practice. Thank you. So ito mga nag-a-analyze ng mga doctors, tapos ng mga gamot na sinasumite ng mga nagdi-dispense sa mga pasyente, hindi ba iniimpormahan yung FDA para yung FDA gagawa ng aksyon? Tapos po, yung drug committee, pag nakita nilang valid yung claim ng doctor, nire-report nila to sa FDA. FDA. Thank you. Now, give me a list of these reports that were passed on to the FDA by these doctors sa mga hospital na nakita nila hindi effective to mga generic na gamot. Give me a list. And then gusto ko makita kung meron ng mga nakasuhan o meron na bang na-recall. Give me a list. Yes, Mr. Chair. When? We will give you. Sa next hearing, pwede? Next hearing, Mr. Chair. Kasi ayoko magbumuka tayong parang nag-usap-usap lang dito tapos next hearing wala pa rin pala. Para tayong mga kengkoy dito. Yes, Mr. Chair. Tama, Doc? We will comply. We will So next hearing, I would like, please submit us those reports. Yes. And then gusto ko po, yung sinasabi nyo po, galing sa inyo, pasintabi sa mga manufacturer ng mga generic products, ng mga gamot, gusto ko, ma-recall na po yung mga hindi effective. Yung hindi nag-meet ng international standard na para maging effective yung isang gamot. Di ba? Maging yung potency nun especially. Okay, give me a list of those docs. Thank you, Doc. Thank you, Secretary Yes, Arbosa. Mr. Chair. Thank you, Thank you Mr. very Chair. much. Salamat, Secretary and Senator Rafi.